Hello everybody! Kumusta? Kumusta? Tagal na pala ako hindi nagla-live dito. Sabi ko, sige mag-live nga ako. Para makibalita naman. Makibalita naman tayo sa mga kababayan natin on my other profile. So kahapon nag-live ako sa YouTube channel ko, Jose Rizal Adventures. Kaya sabi ko, okay, dito naman sa kabila. Halloween pa lang ngayon sa Pilipinas. Halloween ba ngayon o yeah, ngayon, no? Ngayon, Halloween night. Kami mamaya pa. Mayroon tayong difference na 13 hours. Mayroon tayong difference sa 13 hours. Sabi ko pa naman gagawin ko yung Halloween special ko today. Hindi ko pa nare-record. Mamaya, pagkatapos nito, magre-record ako. Kung meron pa akong energy. Datu Mensahero, gandang araw, gandang araw. Musta po? Yeah, alam ko, Katipon PJ, yeah, nagla-live stream pa rin si Charlie, ang alam ko. Nag-live stream lang yata siya the other day, a few days ago. And ano dyan, no? Ano ba mga bali-balita? Sabi ko nga, Halloween ngayon, Halloween special. So, inform ko kayo na actually, hindi na kami nagse-celebrate ang Halloween. Hindi na kami nagse-celebrate. And ma-observe mo talaga sa neighborhood namin, bihira na lang talaga yung nagse-celebrate ng Halloween. Ano ibig sabihin? Dito kasi, parang ang protocol, pagka gusto mo mag-celebrate ka ng Halloween, magde-decorate ka sa labas ng bahay mo. Tapos, pag sa gabi, dapat bukas yung ilaw mo sa harap. Pagka ganon, may kakatok, may magdo-doorbell sa'yo, tapos magti-trick or treat. Pero ngayon, wala akong makitang isa o dalawa lang sa neighborhood namin ng may decoration ng Halloween. So, probably walang magti-trick or treat dito sa area namin. No. Pawala na yung trick or treat. And ang irony nun, sa Pilipinas naman sumisikat ang Halloween. Hindi ko nga alam bakit lahat ina-adapt eh. Hindi po kasi siya lumilitaw sa account ko, parang nagbawas po yata po siya ng mga friends list niya. Ganun ba? I-follow mo na lang, i-follow mo. Kasi yung mga ganitong contents, lalo kay Charlie Go, kasi ilang beses na siyang ilang beses na siyang nire-restrict eh. Ilang beses siya nire-restrict. Hindi yan nag-a-appear. Ako nga, yung iba kong live eh, hindi sabi natin ng mga nag-comments, hindi nila alam na naka-live ako eh. Kailangan pala i-search. No? Kailangan pala i-search yung account ko. No? Anyway, Katipon PJ, kumusta yung audio ko? Okay ba yung audio ko? Okay ba yung audio ko? No? Ano ba mga kaganapan ngayon? Ano ba ngayon? The date is 10/31/2024. Time check. Okay, thank you. Thank you, Katipon PJ. Time check is 8:29 a.m. Houston, Texas time. Sa Pilipinas, 9:29 p.m. So, samahan nyo ako bago kayo matulog. Makikibalita lang ako ano mga kaganapan ngayon. Halloween night sa Pilipinas. Dito, Halloween morning. November 31. Mamayang gabi ang Halloween dito. And ina-update ko nga kayo na hindi na ganoon. Kahit po search ko siya, search box, hindi na rin lumalabas. Ayun nga kasi wala, pinag-iinitan siya ni FB eh. Mahina audio dito sa FB live mo. Okay. Sabi ni Katipon PJ, malakas. Sabi ni Dato Mensahero, mahina. Okay yan, kumusta? Nilapit ko na sa bibig ko. Okay. So, yun nga Katipon PJ, no? Dami kasing restriction ni Charlie. Ano ba tawag doon? Parang nakatawag doon shadow ban siguro. Baka naka-shadow ban siya. 'Di ba? So ano yung mga loud and clear ka sa akin. Baka yung sa audio mo. Mahirap para manig ka. Okay. So, tapos dito, update ko kayo dito sa US, guys. 5 days to go. Election dito. Election.
And then, um, as of right now, Trump is poised to win. Ibig sabihin, alam nyo dito, meron na agad prediction kasi kada ano, oy, Bebahar, kumusta, kumusta, greetings sa Masbate. So, dito meron na silang polling predictions, no? No, sa prediction na 'yan, magla-landslide si Trump kahit hindi wala pa 'yung election kasi nag-start na 'yung ano dito, 'yung early voting. Goods na goods audio bossing. Thank you, thank you. 'Yun, nagsimula na 'yung ano dito, early voting. So, siguro 'yan isa 'yan sa dapat na ano, magaya sa atin sa Pilipinas, 'yung ano, 'yung early voting. Para hindi lahat tambak sa isang araw, lahat boboto sabay-sabay, no? Pero yung ano yung electronic voting medyo nakakaduda pa rin kasi although madaling bumoto, madali rin mandaya, no? Ano lang USB lang katapat 'yan or memory card lang ang katapat. Lalong-lalo na kung pagtatakpan ng mga ano, mga nakaupo. Anyway, so ang sentiment dito ng mga preppers, prepping aspect tayo. Okay, kumusta Rose Vergara? Okay lang kami dito sa Masbate. Buti naman kasi lately nag-uulan, 'di ba? Tinamaan yung Bicol. Guys, yung Masbate kasi katabi na lang yan ng Bicol eh. Island yan eh. So actually, dati nung Medrep ako, twice a month ako nagpupunta sa Masbate. Diyan kami sumasakay sa Pilar. Sa Pilar, Sorsogon. At yung mga bangka na sinasakyan namin yan, yung mga maliliit lang, yung dikatig, talagang hilong-hilo ka pagdating mo Masbate eh. Dahil sa lakas ng alon. Pero I like the drive sa Pilar. Medyo nakakahilo lang rin, parang bitukang manok na paikot-ikot. Pero very scenic. Very scenic. O yun, no? So yun, babalikan ko kayo regarding sa sa election dito sa US. So Trump is poised to win. Parang siya na yung unless mandadaya na naman yung mga Democrats na last minute mail-in ballots isang damakmak pa. Meron nga akong pinost dati, a few days ago. Baka kaya nangunguna si Trump ngayon kasi yung mga ginawa nilang mail-in ballots nakalagay Biden. Di ba last minute nagpalit sila ng pangalan? Nagpalit sila ng nominee. Actually, hindi nominee, representative. Si Kamala Harris na, hindi na sa Biden. No? Kung ayaw nyo maniwala, then so be it. Pero panoorin nyo yan, 3,000 mules ba yon? Ang dami nang nahuhuli na may mga video footage pa nga na may mga taong nagsasalpak ng mga balota sa mga mail-in ballots na yan Million-million ang ginamit nila Anyway, so ang prediction naman ng mga preppers, pag nanalo si Trump, magkakagulo. Kasi yung mga Democrats, mga sore losers, ayaw nila ng maayos na gobyerno, ayaw nila maayos na community. Yan yung magkakagulo, they will burn the cities. Kasi ganyan yung ginawa nila dati nung nanalo si Trump, di ba? Nanggulo sila. No, sila naman talaga yung nagpapagulo. Kasi nung nanalo si Biden, actually hindi nanalo, nung niluklok nila si Biden, hindi naman nanggulo yung mga Republican. Hindi naman gaano kalakasan ng yun nga Yan, no, be. No? Yung Naga, tinamaan, di ba? Tinamaan. Nag-usap kami ng misis ko taga Naga yan Sabi niya, sanay naman sila na palagi binabaha dati, pero ngayon daw, mas mataas kasi lampas tao. Pero, if you think about it, yung mga ibang lugar naman, hindi tinamaan. Yung mga, like, kami, nakatira ako dyan sa Araneta Avenue, yan, Barangay Tatalon. Dati palaging binabaha yan hanggang lampas tao. Pero yung last na baha, yan, Megan, good evening, good evening. Yung last na baha, siguro hanggang tuhod lang. And like yung Marikina, parang dati, palaging sobrang baha yan, di ba? Pero nitong bagyong Christine, hindi ganon kataas yung baha. Ano ibig sabihin? So, naglilipat-lipat lang ng pwesto. Naglilipat-lipat ng pwesto. So kasi eto ang pinupunto ko diyan yung perception Sasabihin na iba, oy, climate change yan kasi grabe. Hanggang ulo. Yung lampas tao ang baha sa amin. Bakit yung iba hindi na binaha? Yung mga dating binabaha. Like yung Araneta, yung yung Marikina. Ba't hindi sila binaha? It just so happen na na-focus sa ibang lugar.
na-focus sa ibang lugar. Kasi alam niyo ba yung process niyan? Pag nag-evaporate yung tubig, yung kanal, yung dagat, pag pumunta sa ulap yan at napuno, babagsak lang yan. Nagsa-cycle siya. It just so happen na natapat sa sa ganyang mga lugar like yung sa Naga, tinamaan. Sa norte naman, yung Isabela ba? Okay? Kasi isa sa post ng kaibigan ko, si Tokayong Jason ng Bicol, tinatanong niya ako kung totoo daw yung climate change. Sabi ko, climate change is a scam. Kasi kung totoo yung climate change, hindi nyo ba napansin dyan sa Manila Bay, panay ang reclamation? Ano ibig sabihin doon? Grabe sa Ross Boulevard, tinabunan na yung dagat. Tinabunan yung dagat, tapos ang dami ng buildings na nakatayo. Oh. Pinapanood ko yung mga vloggers na nagdadrive yan, si Dada ko. Diba? Yung nireclaim yung dagat. So kung totoo ang climate change, guys, hindi ka magtatayo ng building sa dagat na tinabunan ng lupa. Kasi ibig sabihin, lalamunin lang yan ng dagat eh. 'Di ba? Yun nga ang argument doon eh. Kung totoo daw yung climate change, bakit daw ang mahal ng property sa mga beachfront na property sa Miami? No? Ba't ang mahal ng beachfront property sa Miami? Do ibig sabihin, yung mga investors naglalagay ng pera diyan sa harap ng dagat. Bakit? Hindi ba sila natatakot sa climate change? Hindi ba nila alam? Hindi ba sila nagpa-survey? Alam nila yan. No, alam nila na it could be hard. Pwede. Wala tayong ebidensya pero yun nga. Ang daming usapan ngayon na weather manipulation kasi dati pa yan na-invento eh. Napapansin ko lang parang suki palagi ngayon tong Florida. No? Lalo na mag-eleksyon. Palagi tinitira yung Florida. No, palagi tinitira. Kasi Republican. Mga kumukontra dito sa mga agenda nila. 'Di ba? Hindi natin alam, wala tayong patunay kaya nga yan, conspiracy yan. Pero i-observe nyo lang, tanongin nyo yung sarili nyo, kung totoo yung climate change, bakit nga nagtatayo ng building diyan sa tabi ng dagat? Hindi ba nila alam, mag-i-invest sila ng milyon, bilyon para magpaggawa ng mga complex na mga buildings, meron pa mga casino, 'di ba? Di ba sila nag-research na may climate change? Or alam nila? Di ba? Doon pala mapapaisip ka na, ba't yung mga mayayaman hindi takot sa climate change? Parang yung mga ordinaryong tao lang na katulad natin ang tinatakot nila sa climate change. Uy, huwag kayong gumamit ng ganyan, ng gaas, ng gaano. Pero si Taylor Swift, jet fuel ang sinusunog niyan na equivalent ng ilang sasakyan. Ha? Di ba? Ba't ganun? Yan sila Oprah. Meron sila mga private jets. Jet fuel ang sinusunog nila. Mas malakas ang impact nun sa environment. Bakit tayo lang? Tayo ang pinagbabawalan. Sa New York yata, pinagbawalan dati gumamit ng gas. Gusto, electric range na. Hindi na gas range. 'Di ba? Bakit ganoon? Ba't tayong mahihirap lang ang pinagbabawalan pero mayayaman, panay-panay ang biyahe. Private jets, tapos yung mga SUV nila, ang lalaki. Tapos ikaw, Corolla lang ginagamit mo, pagbabawalan ka. Yeah, tama. Ginagamit lang ang climate change agenda to tax people and control. No, ang problema niyan, Megan, tayo nakakaalam, yung iba hindi alam. 'Di ba? It's for control. Kasi pag sumunod ka sa isa, susunod ka sa lahat. Hindi ba kayo nagtataka, bakit yung same people, sila din yung mga yan, yung mga naniniwala sa climate change, sila rin yung naniniwala sa ganito. They are the same people. Yeah, it's all about control, Ryan. It's all about control. Kasi pag nauuto ka nila sa isa, 'di ba? Mauuto ka na doon sa lahat. Mind conditioning yan eh, mind control yan eh. 'Di ba? Kaya yung mga nagmamas, sila din yung naniwala sa ganito, sila rin yung naniwala sa climate change. I know that personally kasi yung ate ko ganyan eh. Pusher ng Bechin, ate ko, tapos pusher din ng climate change agenda. Nung una nga, nung pumunta siya rito, bilib na bilib siya sa Tesla, no? Ay, yung mga kaklase ko, ganyan, naka-Tesla, ganyan. Tapos yung pangalawang balik niya, ay sabi nila, hindi naman pala ganun kaganda rin yung Tesla, ganyan. I mean, later on, napoprove nila na mali yung unang binigay sa kanilang information. No? Sasabihin ko na sa inyo, unang-una yung Tesla or EV, electric vehicles in general, it's a scam.
Hindi, it's not saving the planet. No, hindi niya sinisave ang planet. Bakit? Kasi nagmimina ng lithium battery sa Africa or sa China. So sinisira din si Mother Earth eh. Tapos yung lithium battery, hindi yan nare-reuse. Once na, parang yung battery natin, yung mga ever-ready, pag nagamit na, tapon na yan. So dagdag yan sa waste. So you're not actually saving the planet. Tapos, ano daw siya, yung pag charge niya yung Tesla niya, over na, tapos gagamitin niya sa ano, gumagastos pa rin daw siya ng $50 a week sa pag-charge sa kuryente. So ibig sabihin, hindi naman totally libre yung kuryente mo eh, dahil nagbabayad ka, tataas din yung bill mo sa kuryente. So napaka-konti lang ng diferensya na masisave mo versus maggagasolina ka at magcha-charge ka, pero ang laki ng investment mo kasi mahal ng kada unit ng ano, ng electric vehicles. And it's sad, ang daming Pilipinong bilib na bilib sa electric vehicles, no? Tapos yun, pinarada ni Vice Ganda, meron siyang Cybertruck, sino pa ba yung isang artistang lalaki, may Cybertruck din, 17 million daw ang Cybertruck sa Pilipinas. Bakit ka magsa-Cybertruck sa Pilipinas maliban sa gusto mo lang magyabang, no? 17 million, wow, na napakabahain ng Pilipinas. Alam naman natin yung ano, effect ng tubig sa electricity. Delikado 'yan. Tapos yung ano, yung kaibigan ko nga na may Tesla, 4 months pa lang daw sa kanya yung Tesla niya, 3 beses niya na yung binalik sa kasa. 3 beses binalik. Tapos ano, ayaw niya pa sabihin na nagsisisi siya eh. Pero na-realize niya na ano daw, ang pangit na mga material, substandard ang ginamit na material sa Tesla, no? Ibig sabihin, nag-concentrate, yung binabayaran mo doon, yung technology, pero yung actual car, mumurahin, manipis yung lata, basta mumurahin yung plastic, kumakalampag, papalitan furnace, gusto daw ng pagbabago in expense ng ibang tao. Tama. Psychological warfare, it's hypocrisy. Yeah, it is hypocrisy. Akala nila they are saving the planet, but isa sila sa mga sumisira sa planet. Minimina ang lithium eh. Tapos yun nga, sabi sa inyo, yung battery niyan, it will not last forever. Meron lang limited na use yan, parang battery ng cellphone, pagka ilang years eh, wala na, tatapon na. Hindi yan nare-reuse. So, dagdag yan sa waste ng planet, tapos hukay uli, magmina uli ng lithium. No, so, are you saving the planet pagka nag-EV ka? Pero yun ang pinush nilang agenda, no? Bakit? Kasi pag nag-EV tayo lahat, andun na naman yung control. Andun na naman yung control, guys. Sabi nga nung kaibigan ko na may Tesla, uy, sa Russia may nabaltaan ako, may naka-Cybertruck doon. Kinabatan niya ng mga machine gun, ganyan, yabang-yabang yan, nag-post siya sa social media. Ang ginawa ni Elon Musk, sinutdown niya yung Cybertruck. So imagine mo, kahit nasa kabilang panig ka ng mundo, pwede ka i-shutdown ni Elon Musk. I have nothing against Elon Musk, pero andun kasi yung control eh. Parang andun yung premise for future use ng mga tyrants, no? Baka test the track yun, test the track. Meron na uso, labubo para ma-divert attention ng mga tao. Yeah, oh. Sinabi ko nga yan eh, pati sa mga kamag-anak ko, meron ako kamag-anak sa Dubai eh. Ang dami niyang labubo, no? Lahat sila magkakapatid meron, tsaka nanay, tatay niya, binilan niya, isang set. Kada isang tao may labubo. Dito naman yung misis ko bumili ng isa. E di sabi ko sa kanya, ay alam mo ba, ano bang history niyang labubo na yan? Di ba ano yan? Ano ba yan? Norwegian demon ba yung mga yan? Norwegian demon ba? And then, yung the devil, ima-market nila yung sarili nila na cute sila eh, di ba? So mag-ingat. Hindi lahat ng cute at maganda makabubuti para sa atin, no? Baka sabihin nila, uy, ito yung ibebenta lang sa iyo yung harap, yung facade. Pero sa background meron palang agenda yan sa likod. Lakas sumabog ng electric vehicle. Yeah, example nga, 'di ba? 'Di ba ilang beses na yung nabalta niyo dati yung mga Samsung phones pinagbawal nga sa airlines kasi sumasabog yung battery.
So just imagine kung electric vehicle 'yan at sumabog. Eh, 'di ba? Sabog yung garahe mo, sabog bahay mo, 'di ba? Ako talaga against ako sa electric vehicle nung last time, hindi ko pa rin na vlog no. Nabangga ako. Hindi naman ako nabangga, nasagi lang ako sa parking lot. Yung actual na accident na yon, na-capture ng Tesla. Ang galing ng technology ng Tesla, na-record niya yung nangyari. Sabi ng miss ko, oh, bibili ka na ng Tesla. Sabi ko, hindi pa rin. Yeah, totoo, I'll give it that na high-tech siya. Pero, bakit ko gusto magpa-control di ba? Anong reason para bumili ka ng electric vehicle? Hindi lang Tesla, no? Sa Pilipinas, ang daming option. May mga Chinese pa dyan na, no? Na mga electric vehicles, no? The reason, ano ba reason? Ba't kailangan mo mag-EV? Hindi yan para makatipid sa gasolina. Hindi ka rin makakatipid kasi magbabayad ka ng kuryente. Diba? Meron pa nga dyan yung misis ng kaibigan ko na may Tesla. Naka-Tesla na sila. Gusto niya bumili pa na isa pang Tesla kasi ayaw ko na magpagasolina. Nainis na daw siya magpagasolina. Kasi liberal sila eh. Imagine ko lang, hindi niya pa nasubukan mag-charge, no? Sa charging station. Pag nag-charge ka sa charging station, maghintay ka dyan ng 30 minutes to 1 hour or 1 hour and a half. Ganun katagal. Unlike magpapagasolina ka, ilang minutes lang, alis ka na. Pero pagka mag-charge ka, oras. Ang oras ka dyan. Paano kung may nauna sa'yo? Or puno lahat yung charging station? No? Isa pa niyan, yung pag-extreme weather, napatunayan na yan. Ano ibig sabihin? Pag nagkaroon ng winter storm, patay lahat ng battery. No? Sa Pilipinas naman, pag nagkaroon ng baha, kung tumitirik yung gas, lalong titirik mas delikado ang electric. Bakit? Kasi once na mabasa yan, patay lahat ng power, hindi mo mabubuksan ng pinto. Hindi mo mabubuksan ng bintana. 'Di ba? Lunod ka diyan. Yeah, pampasikat lang yan, pampasikat. Sige, sabihin mo na nasisikat ka na pero don't tell me na you're saving the planet kasi you're not. You're not. Don't tell me na makakatipid ka sa gas kasi hindi, magbabayad ka rin ng ng kuryente. Kahit sabihin mo mas mura ibabayad mo compare sa gas, pero yung oras mo na iniintay pag charge, 'di ba? Dapat tumatakbo din ang oras mo diyan, 'di ba? So hindi talaga. Plus yung control. Sana matuto tayo dun sa movie na Leave the World Behind. Ginamit yung mga Tesla na bago para barahan yung kalsada. Mahirap diyan yung control. Para yung pamangkin ko, bumili na siya ng hindi siya nakikinig sa akin eh. Bumili siya ng brand new na Nissan Rogue. Yung SUV yun ng Nissan eh. Tapos ang pinili niya yung top of the line, yung lahat, electronics. Ultimo, maplatan siya, in-email pa siya ng Nissan na, may plat ka talaga. Ibig sabihin, palagi siya naka-online. Sabi ko sa kanya, paano yan? Di pagka, hindi ka na makakapagtago, kasi alam na kung nasa, ba't naman ko gagawin yun? Ganyan. Bakit naman daw? Para bang, hindi mo iniisip yung future, no? Paano pag naging tyrannical yung nandiyan sa likod ng ng mga nagko-control niyan. Ibig sabihin, gagawin ko kayo alipin. Anong gagawin mo? Tatakas ka? Paano ka tatakas? Alam nila kung nasaan ka. Hindi naman mangyayari yun. Ganyan talaga yung mga sagot niya sa akin. Di sige. Pagka ganyan, ako nakipag-argue. Hindi kita pipilitin kung ayaw maniwala. At least sinabihan kita, no? Yan ang tawag doon. It's a moral obligation na sabihin ko sa iyo yung nalalaman ko. Kung ayaw mo makinig, then it's up to you. 'Di ba? So, yan dapat palagi yung titignan yung ganong aspect. Hindi dahil gagawa kayo ng krimen sa future, it's a doomsday scenario na paano pag just in case naging na to, mga tyrannical, yung mga nasa likod ng gobyerno, nasa likod niya mga nagko-control na yan, paano ka makakapagtago? Paano ka pupunta sa bundok kung sa isang pindot lang nila pwede nilang patayin yung sasakyan mo or i-trace ka nila kung nasaan ka, no? Louis Lee, lapit na election dyan. Yan nga, in-update ko kanina, no? 5 days to go election, pero looking at the polls, Donald Trump is poised to win via landslide unless
may grabing kadayaan na mangyari. Yun pala na-appreciate ko na pinagkaiba dito ng election sa US at Pilipinas. Wala pa yung election, meron ng forecast kung sino mananalo. Kasi electoral college masalimuot explain yun, pero alam na nila kung saan state mananalo, no? So, ano ibig sabihin nun? Dahil may forecast na ganyan, ang kapal na talaga ng Democrats pag nandaya pa talaga, no? Halatang halata na. Naka-forecast na no? Ang daming actually, ang daming mga Democrats na bumaliktad dito Bakit? Kasi alam na alam nila nagbago yung Nagbago yung pamumuhay dito, naghirap Kung kami naghihirap, mas mababa sa amin, may mas mahihirap pa talaga. Ang ginagawa ko talagang barometer diyan yung yung Coke, yung meron ditong 2 liter na Coke Sa Pilipinas 1.5 ang sikat, no. Dito 2 liter yung Coke. Dati yung Coke dito $1.50 lang, yung 2 liters, no. Wanto sawa ka, laklakin mo yan, Coke. Pag sale pa nga $1 Ngayon $3.29 ang isang Coke. Ang laki na itinaas, more than times 2. More than 100% ang tinaas. Kahit hindi ako mahilig magsoda, pero yun yung common na binibili, no? Naging $3.29. Black Swan or massive casualty event, sabi ni Klaus. Yeah, they will do everything they can. Kaya nga, alam nyo guys, yung sentiment, yung usap-usapan din ng mga preppers dito sa US. Member ako ng mga prepping group In-expect talaga nila na magkakagulo pag nanalo si Trump. Or pipigilan nila para umupo. Wala kang magagawa. As a prepper, wala kailangan mo lang talaga maghanda. Kung may mangyari, then no harm, no foul. Kung wala nang mangyari. Pero kung may mangyari, di at least prepared ka. Kasi yung mga Labubu is a demon in Norse mythology. Thor also from Norse mythology. Tama. Oo nga. Pero sabi ng miss ko, di ba yung yung troll? Di ba din yan? Dati sumikat. Di ba? Din yan? Sa mythology din yan. No? Ang lang dyan, syempre, kanya-kanya tayong paniniwala, no? Meron ako nakitang YouTube thumbnail Wag niyo papapasukin sa buhay nyo yung mga ganitong items. Ibig sabihin, wag niyo papasukin sa bahay nyo. Kasi hindi ko alam kung maniniwala kayo, no? Yung mga masamang elemento kasi minsan doon sila uma-attach. Ano kaya possible effect dito sa Pilipinas pa nagkagulo diyan baka sumaba? Yeah, Lois Lee, no? Sasabay talaga sila, 'di ba? 'Di ba nga Sun Tzu, The Art of War. Yung China hindi yan makikipaglaban ng diretsahan. No? Pagka humina yung Amerika, saka yan makakita ng opportunity to attack. Kaya mag-ingat. Tama, economy ng Pilipinas affected sa mangyayari. Yes, palagi. Hindi natin maiwasan Ganun talaga. No? Ganun talaga. Pero yung mga dating negativistic na nagsasabi, babagsak na ang dollar. Yung mga naniniwala na diyan sa BRICS. Abangan nyo pag nanalo si Donald Trump. Titiklop yung BRICS. Ang dami ko nang tinanong Sabi ko, what do you think? Ang mga Amerikano, no? Yung sa BRICS, di ba? Natitreaten. Pero yung mga Pilipino, sampalataya sa BRICS, no? Wala na. Parang bang natutuwa pa sila na babagsak ang dollar Hindi nyo ba alam, pag bumagsak ang dollar, bagsak din ang Pilipinas? Bagsak din ang Pilipinas. No? Darren Espanto. Si Darren Espanto, may 17 million na car. Nabasa ko lang din. Hindi ako may excited. Lalo na pag mga pa-cute. Talaga? Darren Espanto? Kasi yung Tesla Cybertruck, 17 million 17 million yan. Diyan sa Pilipinas, napakamahal. Samantalang dito sa US, lang ang Cybertruck $150,000, mga ganon, $150,000. So, sabihin mo na 100,000, 1 million, 5 million pesos. Kung i-convert mo, 5 to 7 million pesos lang ang Cybertruck. Pagdating sa Pilipinas, 17 million na. Albert Martinez, yes, Albert Martinez. Sikat na sikat. Sikat na sikat yung binili niyang Tesla. Siguro yung mga gano'n, no? Yung
Parang equate ko yan yung sa ano eh, yung bagong labas na iPhone 16 ba yon? 'Di ba? Oy, initially sumikat yung pumila. Paano next year pag naglabas na yung iPhone 17? Wala ka na, tae ka na, no? Tae ka na. Wag kayo mag-invest guys sa ano, sa mga material na bagay na ganyan, yung mga technology na lalo na cellphone, laptop, TV. Ang bilis mag-devalue. Hindi yan asset eh, liability yan eh. Yung ginastos mo diyan na magkano ba ang iPhone sa Pilipinas? 100,000, 50,000, 100,000? 'Di ba? Next year magkano na lang 'yan? 40,000 na lang 'yan, 30,000 na lang 'yan pag binenta mo. So ganoon din yung kotse, no? Yung Cybertruck, 17 million. The moment na dinrive niya na yan pa uwi, hindi na 17 million yan. Bumaba na ang value niyan kasi liability yan eh. Hindi yan asset, no? And sad to say, ang dami sumasakay na Pinoy. Dahil pagbabasahin ko yung comment doon kay Albert Martinez. Ay, wow, sir, deserve niya yan, ganyan. O, pag inggit kayo, pumikit na. Hindi sa naiinggit. I'm just telling the truth. Actually, sa US, ang dami nga may ayaw dyan sa Cybertruck na yan eh. No? 8 na ang recall niyan. Kabago-bago. And then yung kaibigan ko nga, bagong bili yung Tesla niya, siya mismo nagsabi. 4 months pa lang sa kanya yung Tesla niya, 3 beses na nagpunta sa kasa. Kung ano-ano yung sira. Ngayon, yung headlight niya, bulag daw, isa ayaw. Hindi mo naman pwede, hindi ka pwede mag-DIY. Dapat Tesla ang gagawa niyan. Yun ang hirap pag masyadong high-tech. Hindi ka nila aalaw na galawin yan. Otherwise, mawawala na warranty. No? So, imagine niyo 4 months pa lang sa kaibigan ko yung Tesla niya, 3 beses na nagpunta sa kasa para ma-repair. Tama, Louis Lee. Firearms, ammo, parang ginto yan pag may, yeah, true. Totoo yan. Nung panahon ni Obama, 2012, nagkaroon siya, pinopropose siya ng gun control. Nagpo-propose siya ng gun control, ibaba niya yung AR-15, ganyan-ganyan. Nagkaroon ng shortage dito ng AR-15, no? Doon ako nagsimula ng channel ko, guys, 2012. No? Yun ang history kung ba't ako nag-YouTube eh. Kasi noong time na yon, nagpunta ako sa Academy Sports and Outdoors. Yung isang clerk naglabas ng isang basket, puro bala. Pag baba niya sa table, nagsunggaban lahat yung mga tao. Nagulat ako, because what's wrong? What's happening? Kasi daw magbaban daw si Obama. Talaga? Doon ako nagkaroon ng idea. So, ang ginawa ko, nagbenta ako ng bala. Nagbenta ako ng bala dito sa US, pati magazine. No? And then, nung hindi nakalusot yung proposal ni Obama, ang dami kong bala at magazine sa bahay. Yung bala, hindi mo na pwede isoli eh. Yung magazine, pwede pa. Dami ko sinoli, no? Pero ang dami ko pa rin natira. Kaya sabi ko, ang gagawin ko sa bala, dami kong bala eh. Di magagawa ko mga shooting videos. Doon nagsimula yung channel ko. No, gumawa ako ng mga shooting videos. Dami kong bala eh. Libre na eh. Parang yun yung kita ako eh. No? So yan guys, firearms saka ammo. And I'm sure sa mga kababayan ko sa Pilipinas, dahil mahirap magkaroon ng barel, hindi lahat magkakabarel. Pero do your own research. Ano yung sa tingin nyo kakailanganin nyo as a individual or a family? Kung sakaling magkagulo, kailangan nyo ng tubig, kailangan nyo ng noodles, kailangan nyo ng first aid kit. Bumili na kayo, kahit isa-isa lang na, yung band-aid. Kailangan nyo yan, gamot sa sugat, alcohol, kailangan meron kayong mga ganon. Di ba? Kesa di ba nung nagkaroon ng nung scamdemic, ang hirap makabili ng gamot sa ubo. Nagkaroon ng shortage din ng mga gamot sa lagnat, 'di ba? Kahit paano dapat meron kayong initial dose. Sana we live in a perfect world na walang gulo-gulo, pero yan ang prediction eh. Once na manalo si Trump, magkakagulo. Hindi natin alam kung anong next step ng tropa ni Papa Claus, no? Kasi gusto nila nasa power sila eh. Alam naman natin na kontrolado nila si Biden ngayon. Sa Pilipinas, kontrolado din nila yung mga politiko diyan. 'Di ba? Hindi natin alam kung magbago ang ihip ng hangin.
Naalala ko dati, pati si Binay dyan sa Makati, yung babaeng Binay na mayor dyan. Nag-aano na rin ng mga climate change agenda. Itatax na din yung mga ano, magtatax la. Para bang masosolve ang problema sa climate change pagka nagtax, no? Magtatax. Lalo na sa Quezon City. Yung asawa ni Babalu, yung mayor dyan. 'Di ba? Pusher din ng 15-minute city, climate change, Bechin. Talagang tuta ni ano, Klaus Schwab si ano, si Babala, asawa ni Babalu. 'Di ba? Joy Belmonte, yeah, si Joy Belmonte. Ang reality, kailangan talaga FA to defend yung supply mo. Tapos, panggap ka din na wala ka. Tama, tama. No? The reality is, actually, kung magpunta kayo sa YouTube channel ko, gumawa lang ako kagabi ng reaction video regarding dun sa isang video ni Attorney Libayan ba yun? Ginawa ko siya. And then, ngayon, umaga, may nag-post sa akin, may nag-message sa akin. Sir, ito, ina-attack ka. Ginawa naman ako ng reaction, no? Yung argument ng mga anti-gun people is ang argument kasi ni Attorney Libayan, ano, ayaw niya ng barel kasi daw ginagamit naman daw sa hold-upan is kutsilyo. Yan, yung hold-upper dyan sa kanto, kutsilyo daw gagamitin. Pero hindi ba naisip anong gagamitin mo pagka may kutsilyo yung hold-upper? 'Di ba? Siya mismo ang nagko-contradict sa ano niya sa argument niya eh. Kasi daw ang karaniwan daw ginagamit sa hold up kutsilyo lang naman, hindi naman daw barel. So pagka yung hold upper may kutsilyo, magkukutsilyo din ako, mag hand to hand combat kami. Kaya nga kanina pinanood ko yung si Steven Seagal, no? Galing ni Steven Seagal. Pero sa tingin ko sa totoong buhay ba magagawa mo 'yon? Lalabanan niya may kutsilyo, tapos siya ganun lang siya, open hand lang, oh. Sa pelikula lang yun, guys eh. Sa pelikula lang yun. Lalabanan mo, may kutsilyo. Wala nga kutsilyo, ang hirap makipaglaban eh. Alam ko, a few months ago, meron dyan sa Pilipinas, teenager, isang sapak namatay eh. Parang 15 years old, sinapak, patay. Hindi nga alam paano namatay eh. Isang sapak lang yun ha. Kaya, huwag yung sabihin na, uy, wala naman siyang, ano eh, wala naman siyang baril eh. Hindi ko kailangan ng baril. Yun nga, sinapak, patay eh. Sira ulo yan si Libayan, matatanggal na yan sa pagka-attorney, sinisira niya si Rapi Tulfo for the... Ayun nga, kaya ano, tignan niyo yung ginawa ko ng reaction video. Ang sama kasi, at saka ano, may nag-message sa akin, sir, wag mo nang patuloy yan kasi may pagkamayabang yan na ano. Ewan nga, mayabang siya kasi kung makatawa siya. I mean, para sa akin, seryoso yung usapin. Tapos, parang minamak niya yung mga gun owners. Ano no? No, basta ganun yung ano niya. Hindi ko siya kilala personally pero I have to say my piece for the sake of fellow gun owners, no? Ang pangit ng tingin, ang baba ng tingin niya sa mga gun owners, no? Hilaw naman namanugang ni Magalong niya. Ganun ba? Hindi ko alam eh. Wala talaga ako alam sa kanya. Kaya ang nag-react lang talaga ako dun sa aspect na 'yon. Tinitira niya si Duterte. Well, ako si Duterte. Yung position ko kay Duterte, guys, ako, ever since, ganon. May mga good points si Duterte, syempre may mga bad points din. No? Yung sa ina-analyze niyang video, yung sinasuggest kasi ni Duterte, kaya matapang yung mga kriminal na yan kasi yung mga civilian walang barel. Kaya yun ginawa ko ng video. So bigyan mo ng baril si civilian, tingnan natin, lahat bigyan mo ng baril. Yun ang ayaw ni Libayan, no? Ay kung bibigyan mo ng baril lahat, edi magbabarilan na tayo. Tapos tawa pa siya, no? Natatawa siya. Ewan ko ba't siya tawa ng tawa. I mean, minamak niya yung idea. Para sa sabi ko, bakit gano'n? Ano sa tingin mo pag ikaw binigyan ka ng baril, babarilin mo na yung mga katabi mo, magbabarilan daw eh. Para ba, ina-imagine ko siguro yung mga bata sa daycare na mag-iwan ka ng baril, siguro maglalaro sila ng baril. Pero pag adult ka na, bigyan ka ng baril, so anong gagawin ko dito? Nagtatrabaho ko, masira buhay ko, makukulong ako. Di ba? Nayayabangan nga ako sa kanya. I'm sorry, doon sa mga followers niya, no? 517,000. Ang dami. Ang dami niyang subscribers.
Pero nayayabangan ako sa kanya. You can tell from a person, the way he talks. Akala mo nga napakatalino pero usapin ng baril parang dito mahuhuli ko siya. Wala siyang kaalam-alam tungkol sa baril, no? Sabi niya kasi, ano bang common na dinadala ng mga hold-upper, 'di ba? Kutsilyo kasi yung kutsilyo mas madaling i-conceal kaysa sa baril. Talaga? It doesn't matter kung anong dala ng hold-upper, kung baril, kutsilyo, hold-upper pa din 'yan, hold up pa din 'yan. 'Di ba? Hindi ko ang babaw ng argument niya eh. Ang baba ng argument niya para sa akin. Kaya nag-react ako. Kaya may nag-message ka sa akin kanina pagising ko umaga. Sir, babalik binabanatan ka ng mga supporters ni Libayan. Okay, sige, wala akong pakialam. I don't care. Pati yung siniraan ni Magalong na nakaiwan ng baggage na may alahas, siniraan niya kaya sinampan niya ng kaso sa Mindanao. Hearing yan sa Mindanao. Talaga? Talaga? Yun lang, no? And imagine guys, no? 517,000 ang subscribers niya. So, ibig sabihin, baril is the last line of defense. That is true. Kaya nga ito pala, shoutout, meron tayong kaibigan dito. Hindi ko na sasabihin pangalan niya, no? Nag-message siya sa akin, sir. Sabi niya, yan, pinasok kami ng akyat bahay. Tapos nakuha ng CCTV yung mga akyat bahay gang, oh. Naghahalongkat doon sa baba nila sa first floor. Tapos, nabulabog lang daw nung bumaba yung biyanan niya. No? So, imagine niyo, talaga, Jason, si Libayan, napakadaming kaaway niyan. Panoorin mo yung fiscal. Talaga, madami bang kaaway? I'm sure, kasi yung demeanor niya, actually, I was disappointed kasi lawyer siya eh. Pero, siya, parang siyang spoiled brat na alam ko lahat yan. No, I mean, akala ko makikipag-convert na gaano siya makikipag-convert siya ng intellectually, no? Pero parang napaka-spoiled brat niya mag-discuss. Tatawa pa siya, tatawa. Talaga, mortal na kaaway ni Libayan si Melo Yap. Asar talo yan, pati si Banat, kaaway niya. Talaga. Yan, may nag-message nga sa akin eh. Sabi niya, ay, sir, pag nakikipag-argue yan sa mga vloggers, pag nasusukol, meron yata ginagawa, iniiba niya yung topic or what. Anyway, yun nga, babalikan ko kayo, no, yung kaibigan natin dito sa Facebook, pinasok ng akyat bahay. Naka-CCTV. Sabi ko, nasaan kayo? Ano kami sa loob ng kwarto. Pero yun ang nakakatakot guys. No? Paano pag yung misis mo, nauhaw, bumaba, or mag-isa lang yung misis mo, night duty ka, nauhaw, bumaba, o madadatnan niya yung mga yun, o may kutsilyo, yun nakakatakot. Anong gagawin mo? Maipaghanto-hand combat ka. No? Hindi ka pwede. Sabi ko, 5'9", 190 pounds, may background ako ng judo, aikido, tsaka karate. Pero hindi ko wini-wish na makipag-hand-to-hand combat. Bakit? Kasi pwede kang matalo eh. Paano kung may kasama pa yan? Ano ka, Jet Li? Hindi pwede. Kaya nga sabi ni Samuel Colt, yung baril daw, equalizer daw yan. Kahit gaano ka kalaki, kung may baril ako, tutumba ka. Kaya kitang labanan, parang ganun. No? May mga zombie yan si Libayan nagsusumbong sa mga supporters niya. Mukha nga eh. Ang tawag doon, mga mindless minions eh. Talaga. Hindi ko siya kilala may nag-message lang sa akin ng link na, sir, gawa mo ng reaction to. Ang baba ng tingin niya sa mga gun owners. Talaga. And the way he talks, I'm sure parang wala rin baril si attorney. Walang baril si attorney. Kasi hindi niya alam eh. Hindi niya alam yung ng purpose ng baril. Feeling niya pag ikaw nakahawak ng baril, sasapian ka na ng masamang spirito. Mamamaril ka na, magrarambo ka. Ganun ang paniniwala niya, pati yung mga iba natin mga kababayan. Hindi ko alam saan ang galing yun eh. Na pag nakahawak ka ng baril, naka-live tayo, hindi ako pwedeng umawak ng baril, no? Pag nakahawak ka ng baril, sasapian ka naman sa mga espiritu, mamamaril ka. Ganun ang tingin nila sa mga gun owners. No? Ako may nag-comment nga sa video ko kasi sa sa US kaya marami namamaril kasi maluwag ang gun ownership. Talaga?
Bakit sa gun show dyan sa Pilipinas, ang daming baril dyan, ang daming nagpupunta, may nagbabarilan ba? May mga bala din dyan na pwede kang kumuha, pwede mo i-load, may nagbabarilan. Bakit hindi nila ginagawa? No? Hindi gawain ng matinong tao yung iniisip nyo about gun owners. Hindi gagawin ng matinong tao yun. Pero syempre, may mga siraulo, may mga masamang tao, pero hindi solusyon yung disarmahan mo yung mga legal na law-abiding citizens. Solusyon, disarmahan mo yung sarili mo. Dadagsain ka. Si Melo Yap, Fiscal Patuloy, nilang paso yan ni Fiscal EJ. Kaya nga, in-expect ko na nga eh. Sabi ko, ignore ko na lang. Ignore ko na lang. Wala rin ang panahon eh. Kasi, sana yung argument niya kung based sa statistics. Sabi niya, kasi kung ano lang, basta ginawa ko lang ng video yan. Ginawa ko lang ng reaction, no? Hindi naman eh. Parang ang ano niya, basis niya for argument about guns is sa tingin niya lang, no? Sa tingin niya. Parang how he feels. Which is very subjective. Very subjective yon. No, kaya ako hindi ako nakatiis din, ginawa ko rin siya ng reaction. No, kung titirahin nila ako, bahala sila. Alam niyo, sabi ko nga, 'di ba? Pag tayo daw namatay, hindi natin alam na patay na tayo. So ganun din daw yung mga tanga. Yung mga tanga, hindi nila alam na tanga sila. Hindi nila alam na tanga sila, akala pa nila ang gagaling nila. Akala nila dahil nakapag-aral sila, magaling sila, hindi nila alam tanga pa rin sila. Ganun yun eh. Ganun. Sige. Titingnan ko yung link. Okay, dami nga nagpapa-request eh. Sir, gawan mo rin ng reaction yung si Dr. Phil daw, merong may video about prepping din yata. Doomsday prepping. Na maghanda, parang ganon. May nagse-send ng request. Anyway, yun lang. Pahapyaw lang. Pero yun, check nyo na lang YouTube channel ko, Jose Rizal Adventures. Ginawa ko siya ng reaction kagabi. And then marami na nagre-react. Ang sa akin lang, kung ayaw mo ng barel, then so be it. Huwag ka magbarel. Diba? Pero don't think na dapat wag din ako magbarel. Kasi may common sense ako eh. 'Di ba? Kaya sabi ko sa yung kaibigan natin dito sa Facebook na pinasok sila na akyat bahay. Paano yan? Paano kaya yung pag pinasok sila sa kwarto? 'Di ba? Paano ka lalaban? Paano malalaban? Tama, masama daw ang baril. Sabi ko naman pag nag-exam ka, bumagsak ka, kasalanan ng ballpen. Yeah, inanimate object yan eh. No? Material na bakit masisisihin yan? I mean, parang ang pinupunto ng ganyang argument, ito ang nagpapas, kunyari, ito, hindi tayo pwede humawak ng baril eh. Parang ito nagpapasama sa akin. Di ba? Imposible eh. Yung kasamaan talaga, nasa puso ng tao yan. Nasa puso at isip ng tao. Yung tao, kahit tanggalan mo ng baril yan, at kung gusto niyang pumatay, kukuha yan ng Clorox, kukuha yan ng lason, kukuha yan ng fertilizer, gagamit yan ng kotse, managasa, gagamit ng Boeing 747 para ibangga sa building. Di ba? They will find a way. Hindi yan pwede sabihin mo, tinanggal na ng baril yan. Hindi na yan mananakit. Talaga? Tapos mababaltaan mo, yung asawa, pinukpok ng martilyo dahil nagselos. Walang baril yung asawa, pero pinukpok ng martilyo. Ano nangyari? Yung end ba na justify na sa ginawa mong Hindi naman eh. Di ba? Anyway, ako, alam niyo naman, pro-gun ako eh. Pero, kung hindi kayo naniniwala sa akin, at least hear my argument. Ang argument ko talaga dyan, yung mga barel, kutsilyo, yan yung mga bagay yan na walang isip. Ilapag mo yan sa harap mo, walang mangyayari. Pero ibigay mo yan sa masamang tao, ang dami niyang mapapatay. Ibigay mo naman sa mabuting tao, mapipigilan niya naman yung masamang tao. Di ba? Mapipigilan niya. Kasi what do you expect? Paano pag pinasok kayo sa bahay ng may baril, yung may mga paltik pa nga dyan sa Pilipinas? Paano kayo masusurvive? Paano kayo magsusurvive kung wala kayong baril? Tatawag kayo ng police? Anong oras pa darating?
'di ba? Anyway, it's up to you kung ano. I'm addressing people na hindi nag-agree sa akin, pero it is what it is. Meron talagang ano, mga bagay na hindi tayo pag-aagrihan, pero at least hear my argument na yung kasamaan, wala yan sa mga material na bagay. Nasa isip at saka puso ng tao yan. Kahit nga yung akala mong hindi gagawa ng masama, gumawa ng masama, pero hindi naman baril ang ginamit, hindi kutsilyo ginamit. Anong ginamit? Ha? Coolant ng kotse. Coolant ng kotse pala. Hinalo sa pagkain. Diyos ko po. So, ayun. Abangan na lang natin guys ang susunod na kabanata. Ay, ito pa pala no. Baka hindi ko pa nasi-share sa inyo. Alam nyo ba pag nanalo si Trump, na it's predicted na gaganda ang economy ng US. Gaganda economy ng US. Ang usapan dyan is kung ang 401k daw dito, yung retirement is around 7 to 8% lang. Hindi, 8% lang ang nakukuha no, ng 401k. Pag nanalo ang Democrats, babagsak pa, hihilay, magiging 7%. So, ibig sabihin yung retirement mo, kung nandito ka sa US, liliit, magiging 7%. No? Pero pag nanalo si Trump, ang retirement mo, magiging 13 to 14%. So, halos madodoble yung interest. Kaya, ang dami na nagko-compute. Kaya yung mga dating Democrat, pati yung kaibigan ko, Democrat Biden binoto nun eh. Binoto si Trump. Kino-compute niya na magkano magiging 401 niya. Laki na makukuha daw nila. So imagine niyo pera no, pera. Yun ang nagpabago sa Democrat kong kaibigan eh. Pati yung may-ari ng Chase, no? May-ari ng Chase. Bumabakas na din kasi alam nila na ang laki ng kikitain nila. Imagine niyo, madodoble yung interest rate. 'Di ba? Madodoble yung interest na kinikita ng ano mo. Ipaalala mo dyan kay Libayan ang masaklap na sinapit niya sa kamay ni Fiscal EJ sa Libayan pa kumuha ng judge. Totoong hukom pero ang binoto si Fiscal EJ. Gawan mo ng review. Talaga? Malupit pala tong si Libayan, no? Malupit pala. Pero yun nga, no, guys, no? So, hopefully, ganun din mangyari sa Pilipinas. So, syempre, di ba, sama naman kayo. Parang, ano kayo, pag gumanda economy ng ano, gaganda rin dyan. Kasi dito, naka-ready na eh. Yung mga economists, mga investors, mga bangko, alam na nila na pag nanalo si Trump, gaganda economy, no? Lalaki ang kita. So, yun din ang in-expect namin eh. Pag nanalo si Trump, siguro, makakabili na kami ng sasakyan ulit. Matagal na kami hindi bumibili. Yung anak ko, yung ano ko, June na siyang makabili ng sasakyan eh. Yung anak ko yung gumagamit ng Nissan Sentra, yung nagdi-DIY ako. Kasi nakahanap siya magandang trabaho, tapos ngayon na makaka-receive daw siyang bonus. Tapos gusto niyang bumili ng bago-bagong sasakyan. Sabi ko, hindi, hintayin mo muna yung election kasi ang taas ng interest rate ngayon. Hello sir, nice shirt. Ay, yan shirt, pinagawa ko yan eh. Pinapagawa ko yung mga shirt ko eh. No? Pinapagawa ko yung mga shirt ko. Yan. Hope you like it. No? Ano pa ba yung sasabihin ko regarding sa ano? Yan nga no, nawala yung train of thought ko. Anyway, yun ang ano, basta yun ang pinag-uusapan ngayon dito sa US, guys. No? Hopefully talagang swabe na manalo lang si Trump na walang kaguluhan, pero expected na yan na magkakaroon ng kaguluhan. And hindi natin alam kung anong gagawin ng kabila. Anong gagawin ng kabila, no? Hindi natin alam kung anong gagawin. I'm sure yung iba ayaw kay Trump, pero come on. Yung iba binoboto lang yung kabila kasi galit sila kay Trump, pero I mean, iboboto mo si Kamala Harris or si Biden. Kaya ano nangyari? Bumagsak ang economy sa US, bumagsak din ang economy sa Pilipinas. No? Hindi, nagmukhang tanga yan. Age of sexual consent, pinagdebatihan nila. Bumahag ang buntot. Si Libay ilang beses yan natalo sa kasuhan. Excited na ako, balikan mo si Ba, nakatira yan sa glass na bahay, kaya basag sa iya. Talaga? Talaga?
Basta ang ano ko, first impression ko sa kanya, ano no, parang ang yabang niya, parang siyang spoiled brat na parang feeling niya alam niya lahat. Pero kaya doon ako nag-react tungkol mahaba yung video niya about Duterte pero doon lang ako nag-focus doon sa gun aspect kasi I'm sure talaga na ignorante siya tungkol sa barel kasi sa perception niya. Yung mga sinasabi niya walang basihan, yung sa tingin niya lang 'yon, no? Anyway, abangan nyo guys, pagkatapos itong live na to, gagawin ko na yung Halloween special ko. Lilinawin ko, I don't believe in Halloween, I don't celebrate Halloween anymore, no? Yung kaming family, it's sad na sa Pilipinas, dyan naman nauuso ang Halloween, na ano ba tayo, 80%, 70% Catholic tayo, pero sineselebrate na yung Halloween dyan, dati hindi naman. Um, Pero yung Halloween special ko is ano, yung nangyari sa amin nung Sunday, guys. Malupit. Pati si Magalong nagbibitaw ng may magnanakaw daw Congress pero siya pala ay protector ng pasugalan sa Baguio. Si Magalong si Magalong 'di ba ano? Parang bata rin ng NWO 'yan, parang gusto niyang ano, bigyan ng tax yung mga pupunta ng Baguio. Bibigyan niya ng ano, basta parang pag-aakit ka ng Baguio, papasok ka ng Baguio, dapat magbayad ka. Parang ganun. Ginawa ko ng video yan dati eh. Ganyan galawan ng mga ano eh, mga tyrannical na mga leaders eh, no? Para lang makapunta ng Baguio, kailangan magbayad. Kaya ginawa ko ng video yata yan na pagbababa kayo ng Baguio, dapat magbayad din kayo. Hindi lahat na lang, ano. Nambubugbog pa ng bodyguard na kalaban niya sa pagka-mayor. Talaga? O yun nga, tyrannical talaga. Kaya nga sabi ko, ano ko, mukhang ano to Ginawa ko rin ng video yan, yung proposal dati sa Baguio na ano, sisingilin lahat ng pupunta ng Baguio. Ang sama naman yun. Para sa akin, kung tayo, kaya natin magbayad, yung mga kababayan natin na ano, na hindi naman maganda ang pamumuhay, kawawa yung mga yun. No? Kaya hindi ako approve dyan, kaya ano, dyan sa Baguio na yan. Yung pamamalakad niya. Anyway, guys, no, abangan nyo. Gagawa ko na ng ano ko, Halloween special ko. Yung nangyari sa amin last Sunday. Pagkatapos namin mag-beach, pauwi kami, nawalan kami ng preno sa highway. And naitabi ko, nakapunta pa ako ng feeder road, nakapasok ako ng gasolinahan, naipark ko na maayos sa sakyan ko. Kaya nung dumating, yung may tumabi sa amin na tow truck, nagtataka siya kung anong sira ng sakyan ko kasi maganda rin pagkakapark. Parang miracle daw paano ako nakarating ng gano'n. It's really a miracle and yun ang isi-share ko sa inyo mamaya pagkatapos nitong live na to. No? It's a story of miracle na sana ma-inspire kayo na maniwala kayo na somebody is watching over us. Like kami lalo. No? Kasi napatunayan namin talagang dun sa sequence of events na nangyari sa akin, sa amin, pamilya, isa lang dun yung mawala. Nako, matitegi kami. Pwede pa kaming ano, masunog sa daan. Kasi sabi sa akin, do you know that brake fluid is flammable? Is flammable? Gusto ko pa naman i-drive yun na ano, tumatagas pala yung brake fluid ko, basang-basa yung gulong ko tsaka running board. Oh. Kaya nakakatakot, kinilabutan ako. Kaya sabi ko, hindi, sige, hindi ko na i-drive yan. Buti dumating ka. Kung hindi ka dumating, i-drive ko yan. Which, if you think about it, pag binalikan mo talagang miracle. Kaya abangan nyo. Pagkatapos ito, gagawin ko ng ano, kwento eh. Mag-story time ako. Mas maganda kasi naka-video, hindi live para mas kumpleto, wala akong makalimutan. So, that's it guys. Tatapusin ko na yung live na to. Mahaba na tayo. 1 hour. 58 minutes na tayo. 59 na. Okay, salamat sa pag-join sa akin bago kayo matulog. And see you next time. Bye.